There's a price that I must pay. The cost is neither riches nor gold. All I have is my life that I want you to hold. I give my life. I'll pay the price just to be close to you. Lord, let me die. Ooh, surrender. I'm laying it all on the altar just to be more like you. I'll pay the price. Sweet Holy Spirit, come now and fill me and take away anything that you know would hinder me. For though many times I'm weak in my body and I suffer so much pain, all I want is to be completely sold out to Him. I give my life. I'll pay the price just to be close to you. Lord, let me die. Ooh, surrender. I lay it all on the altar just to be more like you. I'll pay the price. We know that in death there's a victory. And it will be worth it all when I stand in glory. So Lord, take all of me. Take it all. Yes, I give my life. I'll pay the price just to be close to you. Lord, let me die. Ooh, surrender. I'll lay it all on the altar just to be more like you. I'll pay the price. I give my life. I'll pay the price just to be close to you. Lord, let me die. Ooh, surrender. I'm laying it all on the altar just to be more like you. I'll pay the price to be more like you. I'll pay the price just to be more like you. I'll pay the price. Nais ko pong mangusap po sa gabing ito ng maikling idea na po, maikling kaisipan na ito, living under privilege. At tayo po yung magbasa sa Romans 8, verse 28, at paborito ni Brother Toots na scripture ito, pababa mga kapatid. Sabi niya dito, and we know that all things work together for good to them that love God. Sino pong nagmamahal sa Panginoon, mga kapatid? Kaya lahat ng nangyayari sa atin, mga kapatid, akala ng iba, pag may nagkaroon ka ng disgrasya o maling, parang napaka masamang bagay sa buhay mo, malas ka, mga kapatid. Ngunit sa atin, mga believer, mga kapatid, ito'y mabuti. Bakit, mga kapatid?
lumalabas yung karakter na hindi karapat dapat may lumalabas na ganito pa, nagsisinungaling pa pala ako sa nagigipit mga kapatid, nagnanakaw pa pala ako o kung ano pa man na karakter na hindi karapat dapat na sa isang believer. Gagamitin ng Panginoon ang isang trials o testing para ilabas yun at para maitama, mga kapatid. At sabi niya, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. At tayo'y tinawag, hindi lang tayo tinawag, mga kapatid, kundi may purpose ang pagkatawag natin. Amen. At walang makakapalit po sa atin sa mga upuan na yan. Sabi ni Brother Branham, yung mga sila Michael Jackson, Elvis Presley, mga kapatid, yung mga sikat na mga artista sa Hollywood, gusto nilang pumalit dyan sa upuan mo. Kaya napaka-importante mo, mga kapatid, makarinig ng salita ng Panginoon. At for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Let's pray. Maikling panalangin, mga kapatid. Lord, muli-muli, kayo pong manguna, itago niyo po muli ako sa inyong likuran at hindi ako makita ng mga kapatiran na narito na nangangailangan. Ngunit salamat, Lord, kayo pong mag-add ng blessings sa mga salitang ito, Lord, at kayo nagbasa ako, nag-take note ako, ngunit kayo pong nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa, Lord. Na maging daluyan lamang ako, Lord. Speak through me, hear through them, Lord, and live through us all. This is our prayer in your mighty name, Lord Jesus Christ. We pray, Amen. Tayo po'y makakaupo na. At mapagpalang gabi sa bawat isa. At ako'y nagagalak at it's a privilege, mga kapatid, na makatayo po sa mga nobya ng Panginoon na nandito sa bandang Luzon. At ganoon rin po sa confidence ng ating pastor dito, Pastor Ron, at kay Brother Toots, na ibigay po yung pulpito, pagkatiwalaan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At patuloy po tayo. Basahin ko lang po sa Tagalog, yung Romans 8:28 to 31, sabi niya, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid, bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa, sapagkat yaong mga nang nauna pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kaniyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin, mga kapatid? Sa mga bagay na ito, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen? Kung ang Diyos, alam mo na nakatayo ka sa kanyang salita, mga kapatid, alam mong kakampi mo siya. Kahit anong nasa paligid, atake ng kaaway, negatibo, mga kapatid, sabi niya nga, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen? Wala. At magbasa lang ako sa Judges 3:31. Ito naman ay matatalakay natin. And after him was Shamgar, the son of Anath, which slew the Philistines 600 men with an ox goad, and he also delivered Israel. Sa Judges 5:6, dalawang scripture lang ang tumalakay kay Shamgar. Itong Judges 3:31 at Judges chapter 5 verse 6. In the days of Shamgar, the son of Anath, in the days of Jael, the highways were unoccupied, and the travelers walked through byways. At magpatuloy na po tayo. At sabi niya dito sa Jehovah Jireh, sabi niya dito, no man can come to me except my Father draws him. Tama po ba? All the Father has given me will come to me. What you scared about? What you afraid? Kung tinawag ka, mga kapatid,
ng ama, mga kapatid. Sabi niya, wag ka, what you're scared about, what you're afraid. Ano pang kinakatakot mo? You say, well, maybe I'm just not the right kind of Christian. Baka hindi ako yung tamang Kristiyano. How can you come to God without God calling you first? Mga kapatid, kung hindi ka tinawag, wala ka dyan, nakaupo. Amen. Paano ka makakapunta sa Kanya kung hindi ka tinawag? At sabi niya, well, you first, and all that He foreknew, He has called. And is that right? Sabi niya, all that He called, He has justified. All that He has justified, He hath already, past tense, mga kapatid, has glorified. Tapos na. Amen. It's a finished work from the foundation of the world. Amen. Christians, don't you see you're living under your privilege? You don't know who you are. Amen. Sabi nga dito, kung tinawag ka, na-justified ka na. Pagkatapos na-justified, mga kapatid, una, He foreknew. Tapos, He called. Then, He justified and glorified. This is past tense na, mga kapatid. It's a finished work from the foundation of the world. Bago pa lang mundong ito, tapos na. Kailangan magkaroon tayong alam natin kung ano ba yung posisyon natin. Ngunit sabi niya nga dito, kung yung Christians ngayon, don't you see you're living under your privilege dahil hindi nila alam kung sino sila. At you don't know who you are. Sabi niya nga doon, what is living under your privilege? Ano ba yung living under privilege, mga kapatid? Means not fully walking in or using or recognizing the blessings. Hindi naglalakad o hindi mo nilalakaran o hindi mo ginagamit o hindi mo nare-recognize kung ano yung blessings o authority o opportunities or position that has already been given to you. Na anak tayo ng Diyos, you are sons and daughters of God, ngunit hindi mo nga alam. Kaya ang nangyayari, naglalakad tayo na underprivileged. At sabi niya nga dito, ibang example, a child of God living in fear. Kapag you're living in an underprivileged, mga kapatid, namumuhay ka na may takot. May takot sa kinabukasan. May takot kung yung trabaho mo kung ano, o may takot sa mga ari-arian mo kung anong mangyayari. Puno ka ng takot kung anong problema ng pamilya o kung anong kalalabasan, mga kapatid. Kaya kapag you're living under privilege, kung gano'n ang sitwasyon mo sa buhay mo, mga kapatid, sabi niya, a child of God living in fear, defeat, talunan, at doubt, namumuhay ng may yung doubt, hindi paniniwala, or bondage pa sa mga besetting sin, maliliit na kasalanan. Even though God has already provided promises, power, freedom, and inheritance through Christ. Kahit may pangako na, mga kapatid, may kapangyarihan na, may kalayaan na, pero namumuhay ka pa rin na may takot at talunan ka at marami kang pagdududa at ikay bondage, mga kapatid. You're living under privilege. Isa pang example, mga kapatid, a believer may constantly feel condemned. Lagi araw-araw, bulong ng kaaway na, ganito kasi ginawa mo nung kahapon, ganito yung ginawa mo nung nakaraang araw. Mga kapatid, na kinokondem ka lagi. Constantly feel condemned, powerless, or spiritually defeated. Lagi na para yung spiritual mo talunan. While the Bible says they are more than conquerors, na dapat ang binubuhay natin, we are more than conquerors. We are overcomers, mga kapatid. We have dominion. We have authority. We are washed by the blood. We are kept by His blood. Amen. We have peace. We have freedom, mga kapatid. Dapat ganoon ang buhay natin. Pero nang nangyayari, mga kapatid, ang buhay natin puno ng takot. Puno ng duda. Says they are more than conquerors, forgiven, and sons and daughters of God.
Isa pang example mga kapatid na katulad ay having access to a full inheritance but living like a beggar. Na nasa iyo na lahat ng pangako. At, pero ang buhay mo, pulubi. Or owning a house but sleeping outside because you don't realize it belongs to you. Na may bahay ka, may mansion ka, pero doon ka sa labas na natutulog. Yan, you're living under privilege. Ano man po, ang meaning po ng privilege, mga kapatid, dahil naririnig ko lagi, Lord, ano ba yung nais yung iparating sa akin na ma-inspired ako na word? Lagi nagbibilang po ako ng word, may nakabanggit ng privilege dito, 1, 2, 3. Ayun. At yun ang binigay ng Panginoon sa puso ko, na yung living under privilege. Ano ba ang privilege? Refers to a special right, advantage, or immunity granted. Mga kapatid, hindi na tayo mamamatay, mga kapatid. Immunity granted, mga kapatid, dahil yung eternal life meron na sa atin. Ano pang kinakatakot mo? Amen. Anong kinakatakot mo? Dapat hindi ka na mabuhay living under privilege, sa takot, sa pagdududa kung ano bang future mo, anong kalalabasan ng mundong ito. Refers to a special right. At may special right ang isang bride. Iba ang bride sa church, mga kapatid. Dahil ang bride, yan ang kasama ng Panginoon na maghahari. Siya yung queen na magja-judge, mga kapatid. Refers to a special right at advantage or immunity granted to or enjoyed by a particular person, group, or class. It is a benefit or exemption, often unearned. By faith, we are saved, mga kapatid. It's not our works, mga kapatid. Amen. By faith, libre itong binigay ng Panginoon. Hindi natin ito in-earn, hindi natin pinaghirapan, hindi pawis dugo, kundi regalo ng Panginoon. Sa Tagalog, ay tumutukoy sa isang espesyal na karapatan, kalamangan o proteksyon na ibinibigay o tinatamasa ng isang partikular na tao, grupo o uri ng tao. Ito ay isang benepisyo o exemption, madalas ay hindi pinaghirapan, na hindi natatanggap ng iba. Kaya sabi niya nga doon, we are chosen. Hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Siya ang pumili sa atin before the foundation of the world, mga kapatid. Nasa isip niya na tayo. Alam niya kung ano yung simulan natin yung hanggang sa uli, mga kapatid. Dito sa Pilipinas, may religious privilege. At dahil karamihan sa Pilipinas ay Christian, mas pabor ang sistema sa mga Kristiyano. Mas madaling tanggapin ang kanilang paniniwala kumpara sa ibang relihiyon. Tama po ba? At sa ibang work, kay Brother Ken, sabi niya may yung religious belief. Sinabi niya na sa work niya na linggo. Basta tayuan lang natin ng Panginoon. Kaya binigay nung company yung rest day niya na linggo. At meron rin sa edukasyon, class o educational privilege, mga kapatid. Kapag mayaman o nakakaangat ng pamilya, pero real talk lang, mga kapatid, kapag mayaman o nakakaangat ang pamilya, mas madali kang makapasok sa magagandang paaralan at magkaroon ng magandang koneksyon at oportunidad sa buhay. Tama po ba? Kaya yung mga nasa low mga kapatid, hindi nila kaya. They're living underprivileged also, mga kapatid. Yung nasa mga probinsya na walang daanan, na gumagapit pa ng harness para lang makapunta sa eskwelahan. At sila, meron rin political o backer system na pribilehiyo. At alam po natin to, kapag may kakilala ka sa gobyerno o may malakas na koneksyon, mas napapadali ang trabaho, serbisyo o pag-aasikaso ng problema kaysa sa ordinaryong tao. Pupunta ka lang sa LTO, may kapamilya ka doon, pwede mong ilakad ba ito? Hindi ka napipila o kung ano pa man. Dahil may privilege ka eh. Amen. Ngunit sa isang believer, mga kapatid, marami tayong pangako. At privilege rin tayo na may provider tayo. Amen. May healer tayo.
Amen. May shepherd tayo, nag-aalalay kung saan tayo pupunta. Hindi lang yun, mga kapatid. Pinapalo tayo. Amen. Alam natin kapag pinalo ka, yung tungkod ng shepherd, may hook yun, mga kapatid. Pamalo yun, tapos huhugutin ka. Papalapit sa Kanya. Mga kapatid, kayo yung palo ng Panginoon, palo ng pagmamahal. Pinapaalala niya na yung anak niya naliligaw na. Kaya anong ilalagay niya, idadirect kanya ulit sa tama, mga kapatid. We are privileged people. May victory tayo, yung banner niya, mga kapatid. Kaya yung pinako ng Panginoon sa krus, kaya yung dalawang kaway niya na yun, it's a sign of victory, mga kapatid. Kaya yung pako na yun, hindi na to hinayaan na bumaba pa. Dahil doon sa panahon nila Moses, di ba? Nung nakipaglaban si Joshua, tapos kapag nananalangin si Moses, tapos pag bumababa na yung kamay niya, natatalo sila. Kaya dumating si Aaron at Hur na naging assistants. Tapos tinataas niya sa kabilat kanan. Kaya maraming assistant dito, mga kapatid. Na tumutulong sa gawain na ito. Malaking halaga iyon, mga kapatid. Kung nanghihina ang pastor, ipanalangin natin siya. Kung mga kapatid, suportahan natin. At nung si Moses, kapag bumababa na yung kamay niya, meron na si Aaron at Hur. Mga kapatid, hindi na sila natatalo dahil may suporta na. Nakataas na yung kamay. Amen. Ngunit doon ang Panginoong Hesukristo na ipako yung kamay. Hindi na ito bababa, mga kapatid. Tapos na. Dahil may victory na, mga kapatid. Tinapos niya na. Amen. At ito, mga kapatid, hindi lang ito, pinupuri natin Diyos, mga kapatid. Hindi lang sa Diyos ng kahapon. Hindi lang rin sa Diyos ng future. Ang Panginoon is the great I am. Always present. He's the same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Kung kailangan mo ng kagalingan, magpapagaling siya pa rin ngayon. Kung kailangan mo ng providence sa financial, sa kung ano man kailangan mo, ipro-provide niya ngayon. Kung kailangan mo ng victory, talunan ka ngayon, mga kapatid. Siya ang victory. Bibigyan ka niya ng kalakasan para harapin ang hamon ng buhay na ito. Ang problema mo, ang kaaway, mga kapatid, dahil tinapos niya na sa Kalbaryo. Hindi lang yun, mga kapatid. May peace rin tayo that surpass understanding, mga kapatid, na magulo ng lahat, may mga wars, signs and wonders na sa paligid na. Pero, payapa ka. Amen. Sabi nga sa Psalms o sa Proverbs, yung anak ng Diyos nakakatulog ng maayos. Amen. At siya rin ang righteousness natin. He chose us. We are saved by grace, not of works. Amen. At patuloy po tayo. Bibigay lang ako ng background tungkol sa promise ng Panginoon kay Abraham at saka sa kanyang seed. And when Abram, sa Genesis 17, 1 to 11, sabi niya dito, and when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Amen. Walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham. For a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant. To be a God unto thee, and to thy seed after thee. At naniniwala ko ang seed ni Abraham ay may natural at saka spiritual. Yung mga buhangin, mga kapatid, yung Israel ngayon. Pero yung mga between, yun yung mga tayo, yun mga kapatid, celestial. At sabi niya,
And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. Ito'y pangako ng Panginoon, covenant ng Panginoon kay Abraham. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. At ito mga kapatid, pangako ng Panginoon kay Abraham at dumating kay Moses, sa panahon ni Moses, sa panahon ni Joshua, at nung panahon na ng Judges. Sabi dito sa Judges 2, 1 and 3, sabi niya, and an angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I made you to go up out of Egypt and have brought you unto the land which I swear unto your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. And ye shall make no league with the inhabitants of this land. Ye shall throw down their altars, but ye have not obeyed my voice. Why have ye done this? Wherefore I also said, I will not drive them out from before you, but they shall be as thorns in your sides, and their gods shall be a snare unto you. Nung panahon na ito mga kapatid, namatay na si Joshua. Pagkatapos pamunuan ni Joshua ang mga lipi papasok sa lupang pangako sa Promised Land, namatay ang henerasyong personal na nakakita ng paglabas nila sa Egypt, yung Exodus, nawalan ang bansa ng isang sentralisadong pamahalaan dahil namuno si Moses, sumunod si Joshua. Nung namatay na si Joshua, mga kapatid, wala na. At pinatuloy yung pangako ng Panginoon na dapat yung mga kalaban patayin nilang lahat. Pero nung sa panahon ng Judges, may tinira sila at naging kapitbahay pa nila. Pero sabi ng Panginoon, kung hindi nyo sila papatayin, lahat magiging thorns sila, but they shall be as thorns in your sides, and their gods shall be a snare unto you. Magiging tinik sila sa inyong tagiliran. At dito, nagkaroon ng failure to possess the land. Sa halip na lubusang palayasin ang mga paganong bansa, gaya ng inuutos ng Panginoon, nanirahan ang mga Israelita kasama ng mga Kananeo. Nakipag-asawa sila sa mga ito, tinanggap ang masasamang kaugalian ng kultura nila, at mabilis na nahulog sa idolatry. At yun ang kinagalit ng Panginoon. At dahil sa kanilang paghihimagsik, nagkaroon na ng cycle ng oppression dahil nakalimutan na nila kung sino sila. At dito, namumuhay na sila ng they're living under privilege na, mga kapatid. Dahil yung pangako ng Panginoon kay Abraham, lahat ng lupain na yan, binigay ko na. Kailangan yung iposes. Pero dahil hindi nila napataboy lahat ng kaaway, ng kalaban, at nasuway nila ang salita ng Panginoon, pangako ng Panginoon na dapat itaboy nyo, magiging thorns ito, magiging tinik sa inyo, magiging papahirapan kayo. At sabi niya nga doon, naging cycle of oppression na. Dahil sa kanilang paghihimagsik, pinahintulutan ng Diyos ang mga karatig bansa, yung mga Philistines, kung anong mga malapit doon na sakupin sila. Na lupigin at patawan ng buwis ang Israel. Kaya yun sa panahon ng Babylonia, mga kapatid, nagbubuwis yung Israel sa kung sino yung pinakamalakas na bansa. Nang hindi na nila matiis ang pag-aapi, sumigaw ang bayan sa Diyos para sa pagliligtas. Doon na lumabas yung mga judges. At sa panahon na ito, mga kapatid, ilalaktaw akong konti, sabi niya doon, may isang tao dito sa Judges na ito na nagngangalang Gideon. Na ang panahon na nakalaban nila ay Midianites. At dito makikita natin na dumating yung anghel, nakita ng anghel, kung di pa ako nagkakamali mga kapatid, correct me if I'm wrong, si Gideon nagtitresh ng wheat by the winepress. Ang threshing floor po, ang pwesto po dapat niyan, elevated ito. Open at sa windy area o mga hilltop o high ground. Pero nagtitresh siya sa winepress.
Ang wine press, mga kapatid, underground pit ito, malalim at or basin, bottom of the vineyard, low, hidden, and enclosed, tago. Dahil nga, he's living under privilege. Na nandun yung kaaway, naging thorn sa kanila, hindi niya alam, naging powerless siya, namuhay siya ng walang kapangyarihan, takot. Biro mo sa ilalim, nagtitrash ka ng ipa para kailangan may hangin para maghiwala yung ipa at saka yung binhi na malalaglag ka. Pero ginagawa mo yun sa madilim, sa ilalim, sa wine press, mga kapatid, dahil nagtatago siya. Takot siya. At dito sabi nga, pero dumating ang Panginoon. Yung anghel, the angel of the Lord said, "The Lord is with thee." Kinausap siya. Ang Panginoong Diyos ay nasa iyo. At sabi niya pa, "Thou mighty man of valor." Paano ako magiging mighty man of valor? Sabi niya. How can I rescue Israel? My family is poor in Manasseh. Kami na sa tribe ng Manasseh, kami na yung pinakamahirap. Tingnan nyo, kapag you're living under privilege, hindi mo alam kung anong meron ka na hindi mo ginagamit, mga kapatid, takot na takot ka, nagtatago ka. At sabi niya, hindi niya alam, how can I rescue Israel? My family is poor in Manasseh and I am the least in my father's house. Sila na nga yung pinakamahirap. Siya pa yung pinakadulo. Mas mahirap pa sa kanyang pamilya. Pero mga kapatid, and the Lord said unto him, "I will be with thee." God called him by his future potential rather than his present circumstances. Ngunit nung nalaman niya, alam niya kung sino siya, nakilala niya kung sino siya talaga, na part siya ng covenant, mga kapatid. Ginamit siya na magkaroon ng army na 300 at natalo nila yung Midianites. Amen. Pero next ibang kwento ang mas tututukan natin ngayon, mga kapatid. Ang kwento ni Shamgar. Sa panahon ni Shamgar, bago, mga kapatid, bago pa man gamitin si Shamgar ang kanyang at yung pamatok niya na may brass, ox goad, laban sa mga Philistines, nagbangon muna ang Diyos ng dalawang tagapagligtas upang putulin ang tanikala ng banyagang pananakop, yung pagsasakop sa kanila ng ibang bansa. At unang ni-raise ng Panginoon ay si Othniel at siya ang unang hukom ng Israel nang napasa ilalim ang Israel kay Kushan sa hari ng Mesopotamia. Pinangunahan ni Othniel ang isang hukbo at tinalo ang mga mananakop na nagdala ng 40 years ng kapayapaan sa Israel. Ngunit bumalik ulit sila sa idolatry, nagsamba ulit ng ibang Diyos at nagalit ang Panginoon at may ibang bansa na sumakop sa kanila. Nung namatay si Othniel, ay nag-raise ang Panginoon kay Ehud. Muling naghimagsik ang Israel at nasakop ni Haring Eglon ng Moab sa loob ng 18 taon. 18 years. Si Ehud, isang mandirigmang kaliwete, ay lihim na pinatay si Eglon sa kanyang palasyo pagtipon ng hukbo sa ilog Jordan. At tinalo ang mga Moabita na nagdala ng 80 years naman, mga kapatid. 80 years na kapayapaan sa Israel. At ito na, mga kapatid, ang panahon ni Shamgar ay lumitaw sa huling bahagi ng 80 years na kapayapaan na nakuha sa panahon ni Ehud. Sa kanyang panahon, ang mga daan ay halos walang tao. Yung kalsada, walang tao. At ang mga manlalakbay ay gumagamit ng palikulikong daan dahil sa takot. Itong panahon rin na itong, mga kapatid, sila Shamgar, yung Israelites, mga kapatid, they living under privilege. Dahil yun nga, hindi nila napataboy yung mga kaaway sa lupain na yon. At nagkaroon sila ng takot. At sabi niya dito, kung meron po dyan, sabi niya sa preparation, "Now, during the time of the judges, a little old fellow named Shamgar, he wasn't even a judge. Just a little old. Very much said about him.
Dalawang scripture lang nabanggit ang pangalang Shamgar. Pero nagpapasalamat tayo sa propeta. At dun, mga kapatid, yung vision, pinakita niya kung ano ba ang naging buhay ni Shamgar. At very much said about him, a little bitty spot in the Bible about a couple of verses. Shamgar, maybe you may never read of him. He was just a little old Israelite, and during the days, every man done his own way, he felt by doing it. So every man done what he thought was good in his own sight. Nung panahon na yan, mga kapatid, kung anong sa tingin ng tao na mabuti, sa kanyang sarili, ginagawa nila. Kung mag-aasawa ng 2, 3, magnakaw, ito yung sa tingin niya mabuti, mga kapatid. Ganunin yung mga payo ngayon sa mga kabataan. Gawin mo lang yung kung saan ka nag-e-enjoy. At ito yung napaka-toxic na payo, mga kapatid. Paano kung nag-e-enjoy ka sa drugs? Manigarilyo, mambabae, mga kapatid, hindi. Ang totoong payo, mga kapatid, gawin mo kung ano makakalugod sa Panginoon. Amen. Kung ano ba yung will ng Panginoon sa buhay mo. Amen. So every man done what he thought was good in his own sight. That's the reason the Philistines come in and got them. At sabi kanina na sa preparation, sabi niya doon, you're living under your privilege. You don't know who you are. At you don't know who you are, sabi niya sa spiritual amnesia, sabi niya sa Mark 11, when he said, if you say to this mountain, next slide po, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you said. Can you be identified there? Gusto niyo bang ma-identify doon sa pangakong yun? To believe that is the truth, if it hasn't, then you're getting spiritual amnesia. Kung hindi para sa ito, hindi ito katotohanan, may spiritual amnesia ka. Hindi mo alam. Sabi niya pa, if God promised to do these things and said they would be in the last days, and your creed will keep you from it, that's a good sign. I can see the disease sign on you. It's spiritual amnesia. You have forgotten to identify yourself with the word. You say, I don't believe that the sick are healed. You've got spiritual amnesia. You say, I don't believe in the baptism of the Holy Ghost. Spiritual amnesia. You say, I don't believe that God promised to do these things in the last days. Then you've listened to a creed or some doctrine instead of the Bible. You have spiritual amnesia. You don't know where you belong then. You're confessing a Christian and denying the word. Brings you right back to spiritual amnesia again. See, don't know where you stand. Hindi mo alam kung anong tinatayuan mo. Mahirap yun na posisyon, mga kapatid. You got spiritual amnesia. You can't identify yourself with the Scripture. Sabi sa Revelation, the revelation of Jesus Christ. Now remember this. Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. But the book of Revelation shows how that the Antichrist spirit would come into the church and defile it, making it lukewarm, formal, and powerless. At yun, mga kapatid, kapag you're living under privilege, magiging powerless ka. At nandito tayo, sabi niya, sa panahon na iyon. At sa Revelation, it exposes Satan revealing his works, attempted destruction of God's people, and the discrediting of God's word. Right down to the time he is cast into the lake of fire, he fights that. He cannot stand it. Sa the testimony of a true witness, sabi niya, His word testifies in the last days that there will come a falling away. At alam natin ito, na-experience natin ito, na marami, narinig na yung tama, yung mensaheng ito, lumalabas pa rin. And there will come up a cold, formal, powerless church age. That's what we're living in. A church that had no power. Having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. At sabi niya sa all things, God
hates a powerless religion. Galit ang Panginoon sa powerless religion. And any religion today that hasn't got Christ in it is powerless. Kung wala pala si Kristo sa religion, sa gawain na ito, ito'y powerless. Kaya lagi nananalangin tayo na, Lord, tulungan nyo kami, kailangan namin ng banal na Espiritu dahil walang kwenta lahat ng gagawin natin kung wala ang presensya ng Panginoon sa kalagitnaan natin. Ngunit sabi niya, 2 or 3 gathered in His name, mga kapatid, He is in our midst. At naniniwala tayo, hindi lang ito kasabihan, hindi lang ito pangako, ito'y reality, mga kapatid, na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan natin. He is always present. But any religion that Christ in is under His own blood. And it's got power in it. You say God hates a religion without power. He said, your solemn feast is a stink. I guess He does hate it. He said, it makes me sick. And remember, He told this rich Laodicean church that because you're lukewarm, you, in other words, you make me sick. Kapag lukewarm pala, mga kapatid, ginagawa natin parang may sakit ang Panginoon. Dahil sabi niya doon, I will spew you out of my mouth. Kapag tayo'y lukewarm. And we've come to that age. Sabi pa ng propeta sa pardon, God hates a powerless religion. It's got to be power. Certainly, it's a power to save a man from sin. It's a power that can do signs and wonders and miracles as Jesus Christ promised. God don't like a powerless religion. God does not want that. God wants to perform. God wants to show Himself alive. Our very hope is the resurrection. At mga kapatid, kaya dumadating, hinahayaan ng Panginoon ang problema sa atin, trials, testing, dahil gusto ng Panginoon na ipakita yung kanyang kapangyarihan. Dahil kung kaya mong iligtas ang sarili mo, sinong pupurihin mo? Sarili mo, mga kapatid. Ngunit darating ka sa panahon na hindi mo na alam ang gagawin mo. Ang tatakbo ka na lang sa Panginoon at aasa ka sa Kanya. Lord, kailangan kita. Ngayon, nililigtas ka ng Panginoon at gagawin mo, pupurihin mo siya. Mga kapatid, dahil napakabuti niya. Hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya, mga kapatid. Sa panahon na nagkamali tayo, hindi niya tayo tinadyakan, mga kapatid. O nilayo, mga kapatid, kundi nilapit niya tayo. Sabi sa Jehovah Jireh, I've often said I find 2 classes of people. One of them is Pentecostal and one's fundamental. The fundamental positionally knows where he stands, but he ain't got no faith. Alam niya lahat, mga kapatid, ng pangako, pero wala siyang pananampalataya. Mga kapatid, it's impossible to please God without faith. The Pentecost has got the faith. May pananampalataya naman ng mga Pentecost and don't know who He is. Hindi nila alam kung sino sila. It's just like a man got money in the bank, can't write a check. The other one can write a check and ain't got no money in the bank. If you can ever get them together, kung mapagsama mo silang dalawa, mga kapatid, if I could ever get the Pentecostals to recognize that they're sons and daughters of God and heirs of Abraham, then no devil or thing can hold His people. God promised it. If He ain't God, get away from it. Kung hindi Diyos yung pinagsasambayan natin, mga kapatid, lumayo na tayo. If He is God, stay with it. Amen? He can confirm the covenant. At ngayon, mga kapatid, now if you're born again Christians will forget your differences and come together as Christians ought to. We can do something. Our King will come to us, Jesus Christ. Ngayon, dumating sa panahon ni Shamgar. At si Shamgar ay isang farmer. Hindi siya na-train na maging sundalo o maging warrior. Hindi siya na-train na humawak ng espada o shield. Ang na-train sa kanya ay magtanim, mga kapatid. Magtanim ng wheat, magtanim sa bukid, mababad sa araw. At
sabi niya doon, and the first thing you know about time, the crops got ripe, na kapag nahihinog na yung mga tanim nila, na wheat, at nilalagay na sa sako, at nina-harvest na nila, dumarating yung mga Philistines. At pag dumating yung Philistines, kinukuha lahat ng mga ani nila. At pag kinuha na yung mga ani nila, dadalhin doon sa kanilang, sa pwesto nila, sa lugar nila. That's the way the devil does it. Just about time you get your church fixed to a place na umaayos na yung church and you say, well, now I'm just getting along fine. Maayos na ako. We're having a real old-time revival. The devil will sleep in some old crazy idea. Darating, kala mo maayos na, pero may papasok pala, yung demonyo, papasok na may kaisipan na crazy idea. You know them people just about crazy, tapos bubulungan na yung mga taong yan. At alam natin, may pumapasok rin na mga doktrina. Ganun, akala mo ayos na. Pero this little old Shamgar, he got his place filled up, and he got his food all laid up, his wheat, and those years before the Philistines took it away from him. Na kinukuha ng mga Philistines, yung mga ani nila. At yung mga pinaghirapan nila na tinanim. At sabi nga ni Brother Branham, sabi niya dito, sabi niya sa Healing What Cancer Is. Now, believers, here's what's the matter with you. You're afraid to take the initiative. You're afraid to stand and claim your God-given privilege. Sa panahon na ito, si Shamgar, takot sila. Na yung initiative na protektahan yung ani nila. At sabi niya doon, sabi niya pa, I can see, at ikikwento ko na lang mga kapatid. Ilang taon na paulit-ulit na gano'n, magtatanim sila at aani, pagkatapos anihin, nilalagay sa sako at mamaya't maya, maririnig na, nandyan na yung mga Pilistino. At kukunin na naman yung ani nila at ilang taon na sila yung gutom na. At ito mga kapatid, dahil hindi nila alam o nakalimutan man nila kung sino sila. Dahil ito na yung panahon na they're living under privilege. Dahil meron na yung pangako nga ng Panginoon, nasa inyo na yung lupain. Pero anong nangyayari? Ninanakawan kayo. Kinukuha yung mga pinaghirapan nyo, kinukuha yung tanim nyo. At ganun rin ang kaaway mga kapatid. Gusto niyang nakawin yung joy natin, at gusto niyang nakawin mga kapatid yung pagpupuri natin sa Panginoon. At dito may isang araw, hindi niya alam talaga na lumaban, hindi siya talaga trained na lumaban. At sabi dito sa preparation, sabi niya, the little old Shamgar, but his righteous indignation up. Look around, he couldn't find nothing. He wasn't a warrior. But what was in his hand? He couldn't find nothing but an ox goad. You know what ox goad is? It's an old stick that's got a big old brass lamp on it. They push the dirt off the plow and sometime and punch the cattle through the gate with it. Ito'y isang kahoy lang. Isang kahoy. At do sa dulo nun may brass na nakapatong o naka-cover dun sa kahoy. At ito'y ginagamit nila pamatok dun sa mga cow. O kaya sabi niya dito, they push the dirt off the plow para dun sa mga pang-araro. Ito yung pinanglilinis nila. At tunay nga na siya farmer lang. That's all he had. But brother, he was sick and tired of the Philistines coming, taking what he had. Dumating na sa panahon, nasawang-sawa na siya. At mga kapatid, darating rin tayo, dumating na rin tayo sa panahon. Minsan sa buhay natin, sawang-sawa na tayo. Na lagi lang tayo tinatalo ng kaaway. Bakit ko pa ulit-ulit na ginagawa ito? Lagi ako bumabagsak. May darating na panahon na kailangan mong tumayo.
At dito, mga kapatid, nung nakita niya, sabi niya, sa panahon na ito, nakita niya yung anak niya, yung asawa niya. Nung panahon na ito, nung taon na ito, nag-ani ulit, nagpagala, nagtanim, nagbabad sa araw, at nung tumubo na yung mga nahinog na, yung mga tanim nila, at nilagay na sa sako, tinignan niya, dumating at narinig, sabi nung in-action ni Brother Branham, tug, 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 tug. May 600 na armored Philistines. Ito mga kapatid, yung 600 na ito, puno ng baluti. Puno sa may helmet, may armor, may shield na malalaki. At dumating na siya, narinig niya yung pagdating nila, yung yapak nila. At doon na kinakabahan na siya. Sabi niya doon nga yung nabanggit na, ang nakita niya lang yung oak's goad. Pero pagtingin niya doon sa asawa niyang babae, payat na. Dahil sa ilang taon na hindi na nakakain na maayos. Nakita niya yung mga anak niya, butas-butas na yung damit. At wala na, mahirap na, hinang-hina na, malnourished na. At tinignan niya, sabi ni Brother Branham, sa bintana, tinignan niya sa bintana, nandun na, parating na. Kukunin na yung ani nila. Kukunin na lahat ng pinaghirapan nila. At dito, mga kapatid, naalala niya, sabi niya, nagkaroon, sabi niya dito, that's all he had, but brother, he was sick and tired of the Philistines coming, taking what he had. Oh my, aren't you tired, mother? Aren't you tired? Aren't you, sister, sick and tired of the devil telling me that I can't walk, I can't do this, I can't do that? God bless your heart. All things are possible to them that believe. That's it. Sabi niya, Shamgar said, I am sick and tired of it. I'm not a warrior. The odds is against me. Biro mo, 1 versus 600. Armored versus a farmer. No matter how much odds is against you, God's for you if you take His word. Amen. He said, there's one thing I know. I am circumcised. I am an Israelite. Dito niya naalala kung anong pangako ng Panginoon. Sa panahon ni Abraham, binigay ko na yung lupain. Sa iyo na yan. At sabi niya doon, I am an Israelite. At nandun yung covenant, mga kapatid. I am circumcised. Tao ako ng Diyos. Kaya may kapangyarihan ako. Lumaban. Ipagtanggol kung anong ninakaw ng kaaway. That is a uncircumcised Philistine. Yung mga yan ay hindi tuli na mga Pilistino. I know that I am right. I am a child of God tonight. And I know diseases come from the devil and I know God promised me victory. His righteous indignation rose. He grabbed that oak's goad and jumped through the window and challenged 600 Philistines. Mga parid, isa niya, nung na-realize niya kung sino siya, mga kapatid, mag-isa niya lumaban sa 600 na armored, mga kapatid. Biro niyo yun, hindi siya trained na warrior, hindi siya trained na soldier. Kaya niyang pumatay ng armored na Pilistino. Balot, mga kapatid, gagamitin niya yung pamatok niya, pamatay, mga kapatid. Grabe, kung alam mo kung sino ka, ang Espiritu ng Panginoon ay nanasayo, kaya mong labanan lahat. And stood there and beat their heads in. Right? Why not a warrior? Not at all. But he was a Israelite. He was circumcised. At gano'n rin tayo, mga kapatid, dahil tayo yung anak, mga kapatid, heirs of the promise. Kung tayo yung mga tagapagmana ng mga pangako ng Panginoon. Sabi niya sa preparation, and if tonight, you're circumcised with the Holy Ghost, you don't have to wait till you're trained to be a warrior. God bless your heart. Claim your God-given privilege and beat their heads in. Amen. That's right. Get out of the way, Satan. Kick him out of the way. I am the guy that's taking over now. I come in Jesus' name. Watch him scatter, brother. When you use that faith on him, he will back up. A farmer with oak's goad slew 600 Philistines
with the power of the same God that's on us tonight, mga kapatid. Kung anong kapangyarihan na yon, nasa atin rin, mga kapatid. Kaya stop living under privilege. Dapat alam mo kung sino ka, kung anong tinatayuan mo, kung anong pangakong meron ka. Kaya magkakaroon ka ng kapangyarihan, mga kapatid, na lumaban. Sabi niya sa preparation, stand up and claim your God-given privileges. God promised you healing. It's yours. If you're too weak and jellyfish to take it, you'll die. You want to stand and say, it's right, then stand. Kung siya ang healer mo, tumayo ka. Hallelujah. If God saved my soul, I took it by faith and believed that He did. And God gave me the baptism of the Holy Ghost in confirmation of it. Amen. At kunti na lang po. Sabi niya, we have found Him, come and see. And I, as His servant, and you as His servants, and we as brothers and sisters, offsprings of God, and I declare unto you that Jesus Christ is in this building tonight. Tama po ba? Could you imagine the joy in the hearts of those disciples who went to Emmaus? Nung mga kapatid, dalawa sila, tapos dumating ang Panginoon, nakapag-fellowship sa kanila, after talking with Him all day, and yet didn't know Him, then all at once He made Himself known to them by something He done. Just the way He did it, and they rejoiced and was happy. Could you imagine the joy they had living with the resurrected Christ on that wonderful Easter Yule time? If you're not in that state tonight, you're living under privilege. Living under your God-given privilege. Noong panahon ng Emmaus, mga kapatid, nandun ng Panginoon. 2 or 3 gathered in His name. Kung hindi ganun ang pakiramdam mo ngayon, yung joy na yon, you're living under privilege. You have a right tonight to enjoy the full blessing of all that the apostles had. All that was in the early church will remain in the church. Because all that was in the church was Jesus Christ. And He promised His word. And the things that you see done here night after night is only to fulfill that which was spoken by Jesus Christ. The Lord, I'll be with you in you to the end of the world. And the things that I do shall you also believest thou this. Sabi niya, unti na lang, sabi niya pa dito sa the revelation of Jesus Christ, He knows that if the people get the true revelation of the true church, lagi po natin nababasa, naririnig ito, and what she is, what she stands for, and that she can do the greater works, she will be an invincible army. Invincible means hindi ka magiging talunan. Dahil alam mo na nga, true revelation, mga kapatid, nandito na lahat ng misteryo, nasa atin na. Amen. Kaya dapat stop living under privilege. She will be an invisible army if they get a true revelation of the two spirits within the framework of the Christian church. At alam natin na dalawang espiritu lang, espiritu ng Panginoon at espiritu ni Satan. Kung alam mo na yung nandito na espiritu na namamahala, alam mo kung saan ka pupwesto. Alam mo kung paano labanan, mga kapatid. Alam mo kung paano i-repel at tayuan ang salita ng Panginoon. If they get through revelation of the two spirits within the framework of the Christian church and by God's Spirit discern and withstand the Antichrist spirit, Satan will be powerless before her. Magiging wala siyang kapangyarihan. He will be as definitely thwarted today as when Christ withstood his every effort to gain power over him in the desert. Yes, Satan hates revelation. Galit siya sa revelation. But we love it. Sinong mahal natin, mga kapatid, ang revelation? Dahil sabi niya, upon this rock I build my church. Amen. At even the gates of hell will not prevail. But we love it
with true revelation in our lives, the gates of hell cannot prevail against us. But we will prevail over them. Preparation to the line. At may last two quotes na lang mga kapatid. To the line with him. Claim your God-given privileges. And the devil hasn't got any privilege. He hasn't got one legal power over any believer. He was stripped and robbed at Calvary. Jesus Christ robbed him of everything he had and give every believer a checkbook with his name signed on the bottom. Whatever you ask in my name, that I'll do. Your personal property. Dare you to sign your name to any check there or fill it out. Lord, I need healing in the name of Jesus Christ. And use that name of Jesus and stand by it. Hallelujah. The whole bank of heaven will declare it righteousness. That's right. It's yours. Amen. Last quote, mga kapatid. The reproach for the cause of the word. Yun po yung pinahabal ko nung last. Sabi dito, the Bible said these things are written that we might look at them. And that's the only way. Without an education, si Brother Branham, 7th grader, at sakto, the only way I can do is refer back and say, you see where this stand, what happened by it? Where this one taken place, kung saan ba ito nakatayo, kung saan ba kinuha yung mga kwento na ito, yun is yung nakasulat dito sa Biblia. See, and then you just place yourself in there. Yung mga story, at alam natin, hindi lang ito story at hindi ito fairy tale. Ito'y totoo, mga kapatid. Nangyari ito. Sabi niya doon, you see where this stand, what happened by it, kung anong nangyari dito, where this one taken place, kung saan ba ito naganap, and then you just place yourself in there. Ilalagay mo yung sarili mo doon. Like I was preaching not long ago on the little boy out on the ship, and the old captain was dying. He was sick, and he asked if there wasn't a Bible on board. And they caught the little boy that had the Bible, and he come and read Isaiah 53:5. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. And he said, let me tell you, Captain, how that my mother used to read it. Amen. Said, here's the way she wrote it. He was wounded for Willie Pruitt's iniquity. And he was chastised for Willie Pruitt. And all these things that he was done was for Willie Pruitt. That was his name. Pangalan ng bata. The old captain said, I like that. Could you read my name in it? He said, I'll try. And he said, he was wounded for John Quart's transgressions. He was bruised for John Quart's iniquity. And with his stripes, John Quartz was healed. He said, I see it. And the Lord healed him. See, read your name in it. He was wounded for Joshua Aquino. Mga kapatid, William Branham, pero ilagay mo yung pangalan mo dito. Amen. This is a personal, mga kapatid, relationship. Lahat ng pangako ng Panginoon magiging personal na ito. Ito'y para sa'yo. Sabi niya, read your name in it. He was wounded for William Branham's transgressions. He was bruised for William Branham's iniquity. He did that for me. And He did that for you. Read your name on it. Mga kapatid, stop living under privilege. Let's pray. Lord, muli-muli, nagpapasalamat kami sa maikling na mensaheng ito. Naway
nakatulong sa inyong mga nobya, mapalakas sila, Lord, at makita nila kung anong posisyon nila. Lord, salamat, napakabuti nyo sa amin, di kayo nagkulang at di nagpabaya, Lord. I-bless nyo po sila, palakasin nyo ang bawat isa na kung saan sila'y nanghihina, Lord. Ipaalala nyo ang mga salita nyo, mga pangako nyo sa bawat isa, Lord, na kami magpapatuloy, makipagbaka sa hamon ng buhay na ito hanggang dumating po kayo at mahanap namin ang huling nobya na mangyari na ang magiting na kasalan na makasama ka na namin, Lord, sa eternity, Lord. Napakabuti niyo po sa amin, pitinataas ka namin at pinupuri ka namin. In your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. At binibigay ko po sa ating pastor, Ron. God bless you, my brother. Amen. Are we blessed tonight? Amen. Are we the privileged people? Amen. Namatay ang Panginoon in exchange for our salvation. So ngayon, amen, we must realize, according to what Brother Joshua preached, na hindi na tayo dapat mamuhay under our privileges. Amen. You must realize who you are. Mga anak ba tayo ng Diyos? Kung tayo mga anak ng Diyos, mga tagapagmana tayo. Amen. Ang kaharian ng langit. Jesus said, if my word abide in you and you abide in me, you can ask what you will and it shall be done. Gagawin ko ito sa inyo kung alam nyo lang kung anong posisyon nyo. Pag humiling kayo sa tatay nyo, ang tatay nyo ay magbibigay daan para makamtan nyo yung inyong kahilingan. Hindi ka ba natutuwa na may pangako ang Diyos? Si Jesus, nangako siya na heaven and earth shall pass away, but my promises, my word, will never pass away. So napakaganda ng tinalakay ng ating kapatid, Brother Joshua. Thank you for such a wonderful preaching tonight. Napalakas tayo. Nakilala natin kung sino tayo. Amen. Nawala ang ating spiritual amnesia. Nakilala mo na kung sino ka. Just like David knew who he was. Kahit karapan niya ang higanting Goliath. Amen. Kaya niyang patunayan na ang Diyos ko, kung paanong nagapi ko ang leon, nagapi ko ang oso. Amen. Sino pa kaya itong uncircumcised Philistine na ito ang hindi ibigay sa akin ng Panginoon? Pinugutan niya ng ulo si Goliath. Kaya bilang mga anak ng Diyos, amen, sabi nga kanina, if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos kakampi mo, sinong pwedeng lumaban sa iyo? Lahat, talunan yan. Walang kakayahan, sino man, ang dyablo, sino pa man, amen. Sabi ng Bible, amen. Sabi ng Biblia, di ba? If God be for us, who can be against us? Greater is He who is in you than he that's in the world. So, dapat panghawakan natin yan, mga kapatid. Yan ang tunay pinanghahawakan ng bride. Ano man ang mangyari sa mundo, ano mang sirkumstansya na daanan mo, nananatili kang nakatayo. We're standing on the solid ground, on the rock of revelation of Jesus Christ. Kaya wala kang dapat ikatakot. Isa kang prinsipe, isa kang prinsesa, isa kang nobya ng Panginoon. Kaya wala kang dapat ipakatakot. Sabi ng Biblia, fear not, little flock, for it's your Father's goodwill to give you the kingdom. Hindi ko na pahabain, na-inspire lang ako, mga kapatid. And I believe bawat Kristiyano na may binhi, amen, nakuquicken yung binhi na yan kapag nakakarinig tayo ng pure word of God. Amen. Hindi mo mapigilan ang saya. Hindi mo mapigilan mag-amen, mag-hallelujah, mag-thank you, Lord. Dahil yan ang buhay natin. Amen. We have been quickened by the power of the Lord. So God bless you. Amen. Makakaupo na tayo. I believe nanalangin na si Brother Joshua para sa atin at binabalik ko na sa ating MC ang gawain. Tayo umawit na nagsasabi ng arise, possess your inheritance. Mga kapatid, no? Ito'y gaya ni Joshua, mga kapatid, kung paano sinabi ng Panginoon, lahat ng lupain na iyong maaapakan ay sayo na yan. Lahat ng kaharian na iyong maaapakan sayo na yan. Amen. Same thing with us, mga kapatid. Kung nangangailangan tayo ng mga maliliit na bagay sa mundong ito, how much more yung mga bagay na kayang ibigay ni Lord sa atin, mga kapatid. Huwag natin limitahan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sabayan niyo ako sa Jubilee. Rise, possess your inheritance, for this is the year of Jubilee. Arise, be not entangled with a yoke of bondage.
understand the liberty of which Christ set you free. One more time. Arise, possess your inheritance, for this is the year of Jubilee. Arise, be not entangled with a yoke of bondage, understand the liberty of which Christ set you free. Entangled with heavy chains of captivity, I was bruised and battered by sin, condemned and sentenced to a life of bondage. Oh God, there was no peace within.